pag tawag nito, pag tinatamad ka na mag-maintain, yung mangyayari is mag-off na to, mamamatay na tong kamatis. Halimbawa kung magmura ang presyo or... Pag magmura yung presyo, yung may-ari niyan tinatamad na. So mag-off yung kamatis. Ang mangyari, masunog lahat ng dahon. Wala ka nang makitang dahon na buhay. Maging itim to lahat. Ganun nga. So no? hindi na yan tatalbos kasi Tapos, wala nang dahon eh. Maliit na yung bunga. Maliliit ng bunga. Yan yung importante. May another knowledge po tayo mga idol. Pero dito naman tayo sa tying. May ano ba dito? May effect ba ito siya sa pagbunga or pagtaas ng kamatis? Mayroon talaga kasi pag walang tying, yung kamatis natin ay dadapa. No? Babalik talaga sa lupa. Kasi ito pag hindi natin to matayingan, mababali ito. Dito maputol. Maputol to. Pababa. Pag lumaki na tong bunga, maputol yan. Babalik sa ilalim. So hindi na to sasanga. Kasi sa Luzon po mga idol, may nakita po akong video na itong kamatis is tinatalian nila dito ng astrobag. Tapos nakaganon. Kinabit. Tapos pag ganon-ganon na lang. So magastos ata yun ng matrabaho? Matrabaho talaga yun. Itong sa akin, yung 5,000 na puno, kaya kung ako lang magtrabaho na magtaying, isang araw at kalahati lang. Ganituhin mo? Ganito lang yung pagtaying ko. Tingnan natin. Tingnan natin mga idol. Ito is astrobag po ang tawag dito, di ba? Opo, astrobag. So poste dito, every meter ang poste? Every meter po para hindi matumba yung kamatis natin, matibay. At saka ito is nasa 4 to 5 feet? Nasa 3 feet lang to. Mababa lang to. 3 feet. Opo. Tapos, sobra kasi siguro. Kasi hindi naman ako nag-expect na maging ganito kataas yung kamatis. So yung nandun niya sa baba is lagpas tao na. Dito ito. Parang 5 feet kasama ang libing siguro? 5 feet kasama libing. Tapos, iikot lang po ito sa mga idol. Ito, tingnan niyo po mga idol. So yung kamatis, parang inipit lang po. Ito yung blow, tingnan niyo po. Ito. Ito yung blow. Yan, tapos ikot lang dito ano? Ikot lang. Tapos ikot. So kung tataas ito, another ipit ka na naman dito. Ipit na naman. Ito ipitin na naman para hindi ito malaglag kasi pag nalaglag, mabali. Para palyado na. Ganun lang dito. Tulad yan, tingnan nyo. Di ba? Naglagay na ako ng para ipitin ko to bukas. Naglagay na ako dito sa kabila, no. Isang side pa lang. So dudugtungan ko to bukas. Tapos dito na yan, kakapit. Sasaluin ko lang yung tali sa kabila, ganyanin lang. Ganyan. Diba, parang lang. ganito tayo mga idol. Parang ganito lang Ito pag ipit niya na yan. Ipit yan. Tapos sasaluin lang dito para magaganyan na. Ilain lang. Tapos another naman pag ganitong level na naman. Kasi pag natumba, wala na. Kung napansin nyo mga idol, tingnan nyo. May bunga, di ba? May bunga siya. Tapos nagbigay ng sanga. May bagong sanga, may bagong bunga. Nagbigay na naman ng sanga dito sa kabila. Di ba? Parang sucker niya lang, no? Ito. Iiwan niya na naman to. Ito na naman yung... hindi ito. Ito, kung tataas man to, hindi yan tataas talaga ng mas mataas pa. Ito yung tataas talaga. Ito yung pala. Malaki. Yan. Parang sucker niya ang tataas. Hindi pala ito. Kaya pala, ito magaganyan na siya. Kasi may bunga na siya. Tulad ito pala yun, Ito, tingnan. Ito. Ayan. Di ba? Iniwan niya na Wala nang talbos. Yan yung lalaki. Ito na naman ulit. Ito at saka ito. Dalawa yan. Dalawa ito? So ito madadapa na maiwan. Ito na naman ang akyat. Ito pa. Ito na naman siguro akyat. Ulaan ko. Tama ba? Yan po. Kasi ito may bulaklak na siya Ang dulo may bulaklak na. May iwan na yan. So meaning may bulaklak, may iwan. Yung sanga pala niya may talbos ang tutuloy. Now I know na. Ito. Grabe kalaki naman Tingnan niyo po Yan. Tinumba pa rin to Tsaka ito na Ito, tinumba pa rin to mga idol. Ito tumba. Kung tingnan natin yung punuan, boss. Yung puno, nandito yung puno. Yan. Puno. Saan man? Makita ba, boss? Yan yung puno. Taas, boss. Yung dulo, nandito. Ito yung puno. Yung dulo dito. So, mayroon pa siyang sucker na naghabol. Ito yung sinasabi mo na magsanga siya. Ito. Kapag nabaon sa lupa, tutubo ng another sanga, ito. Bubunga din yan. Bubunga. Maliban pa dito yung tinuloy niya ng udlot. Hanggang dito na siya hanggang dyan na po yan. Yan, ito na yung mga udlot niya. Ang dami na Iba pa yung dito na pabalik. Ang dami yan.
pagtayo kasi mga idol, isahan lang diretso ano. Opo, ditsuhan lang yan. Iipit lang natin dito. Hanggang dito sa kabila, iipit lang yan. Yan. Shout out po sa may mga kamatis ngayon. Nasa magkano ang kilo, sir? Hindi ko Ng pa good. alam eh. Yung ano kasi ngayon, yung per kahon na nag-PM sa akin nasa 1 to. 1,200 ang per box. per box na ilang kilo ba yan? 25 kilos. 25 kilos po yan siya mga idol ng good or large. Yes po. Yan. Sir Japet, tanong ko lang, siguro dito tayo kasi nagandahan talaga ako dito. Tingnan niyo po, ang dami naman talaga dito kasi. Dito ka na lang daan, boss. Dito tayo, Sir Japet. Yan. Dito, ilang years ka na ba, Sir Japet, na nagkakamatis farming? More than 1 year pa lang po. Kasi itong tanim ko na to, pang-apat na tanim ko pa lang. No? Pang-apat na cropping ko pa lang. Yung first cropping ko, failure naman. Kalawa, yun yung naging naging boom. So nagkakapital ng medyo kunti. Nakabili ng chemicals at saka nagtanim ulit. So tsamba na naman sa another presyo. So nagtanim ako ulit nito. Panibago. Panibago. Ayan. So dito tayo, tingnan nyo, boss, dito ka, boss. Yan. Para dito yung background natin hindi medyo against the light. Sa tagal nyo sa more than 1 year, ilang beses kayo nakatama ng magandang presyo? Dalawang beses na. Dalawang beses. Pinakamahal? Pinakamahal ko is nasa 2,800 per box. Grabe, ano? Opo. Oh. Yan yung sinasabi ko sa mga kaibigan ko na magtanim talaga ng kamatis kasi yung kamatis pampakinis pa ng kutis. Di ba? Ngayon, ang pinakamura naman. Yung pinakamura ko na naabutan is nasa 550. Panalo na? Okay na? 550 pero Cagayan price yan. Hindi yan dito. So mga magkano na lang ang manitin mo niyan sa... Ang manit ko is nasa 50 pesos per box. So wala na, di ba? Logi. Yun yung first crop ko, iniwan ko talaga yun kasi hindi ako nang hinayang na iiwan. Pero pagdating ng isang linggo lang, yung lumipas, naging 1 to yung presyo. Pero yung kamatis ko wala na, balda. Pero yun yung failure mo. Opo, yun yung failure. Yun. Isang business lang yun. Na-curious kasi ako mga idol, sa 1 year niya, more than a year pa lang na kamatis farmer, paano mo nalaman ang mga ganong diskarte at saka understanding sa behavior ng kamatis? Para sa akin kasi, tawag nito, adaptable kasi ako eh. Kung ano yung mga chemicals na kailangan sa kamatis, ina-adapt ko yan. Yung minsan niya, nagsisearch pa ako sa YouTube para malaman ko kung anong sakit yung dumadapo sa kamatis ko. Tapos, marami din tayong kaibigan na tumutulong para maging successful yung ating farming. Ayun, ganun po yan siya mga idol, no? Para feeling ko, may mga diskarte pa po siya mga idol. Baka may gusto ka pang i-share na pangmalakasang diskarte sa kamatis dyan, Sir Jaffe. Pangmalakasang diskarte, sa damo na lang. Ano? Sabihin ko sa inyo, yung damo. Meron tayong ginagamit para sa, tawag dito, yung bilog ang dahon. Ito. Broad leaves. Ito na naman mga idol, broad leaves. May ginagamit tayo dito na kahit tatamaan yung kamatis ay hindi mamamatay. Pero ito, ubos talaga to. Wait lang, kahit tamaan ito, paliguan. Opo, You mean paliguan? Opo. Asin basang-basa. Oo. Anong yun? Walang mangyayari sa kamatis pero itong damo, patay talaga. Tulad dyan sa kabila, meron akong tanim dyan na avatar. Tara, puntahan natin. Para makita nyo. Parang bibitinin pa niya tayo mga idol kung anong chemicals. Ayan. At saka, so dito idol, namatay. Ito pala yung aking aking bayaw, no? Yan, kapatid niya mga idol. Kapatid ko yan. 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 Dito tayo. Kita mo, dikit na. Kasi mga idol, kung yung fluazepam mga idol is hindi po siya makapatay sa kamatis, mga broadleaves na mga tawag niyan, halaman or gulay. At ang mapatay niya lang po is yung mahaba na may mga notes like ugon, paragis, plagtiki. Dito naman, baliktaran na naman mga idol, kahit paliguan yung kamatis. Ito, lahat na kamatis ko dito, pinaliguan ko ng Mitril. Mitril yung ginamit ko. Mitril? Opo, Mitril yung pangalan. Pwede gamitin sa patatas, pwede sa tubo. Yun, doon ako nalilito kasi pwede siya sa tubo. Diba yung tubo, medyo yung dahon, medyo may espada. Tapos yung kamatis, bilog naman. Bakit hindi na mamatay yung tubo?
Oo nga. Doon ako nalito kasi. So, pero sa kamatis talaga, okay talaga yung kamatis. Kahit na magtanim tayo ng napakalawak na kamatis, kaya nating linisan ng ganito kalinis. Hoy, Mithril po na herbicide. Herbicide. Kahit paliguan yung kamatis, sili pwede. Hindi ko yan, Hindi mo hindi ko na-try? na-try sa sili, pero kamatis talaga. Kamatis at saka, ano yung isa? Kamatis, tubo, Tubo. soybeans, patatas. Patatas. Yan. Gagamit sa patatas yan. Kahit paliguan mo damo at saka kamatis, ang kamatis hindi mamatay, tanging broadleaves lang na damo ang mamatay. Opo. So ito yung result. Ito yung result. O, tingnan nyo, di ba? Napakalinis. Oo nga mga idol, tingnan niyo po. Oh. Sobrang linis na. Ito na lang natira yung mga hindi broadleaves. Tawag nito. Hindi ko alam tong pangalan nito eh. Oh, puro niya itong mamatay ng plosipap, no? Plosipap yung hindi ito mamatay sa plosipap. Hindi yan. Ang makapatay dito is sa tickborne. Tickborne, pero hindi pwedeng i-spray direct sa kamatis. Opo, hindi pwede. Iwasan lang yung kamatis, no? Contact po yung contact po yung tickborne. So, So itong avatar ko, tinumba ko rin ito. oh, yun, tingnan natin. Ito may indol, tumba, ito. Ay, tingnan nyo curious ako. Maliit, Ito diba? ang punuan niya. Siyempre, di ba, maliit. Oh, tingnan nyo, makita ba boss, malapitan. Ayan, maliit. Tapos, natumba, biglang lumaki. Oo. No? Opo. Pwede nating buksan yan. Sige daw. Di ba? Oh. Ito. Para isang kapirasong lupa lang to eh. Nilagay ko eh. Tingnan mo may ugat na yan. Yan yung ugat. Ayan, yan ang ugat nyo. Ito. Kahit bubunutin natin yan, may ugat talaga yan. Pero baka ma-stress. Hindi yan ma-stress. Di ba? Oh, yan yung ugat. Yan yung ugat. Kaya nga, Maliit dito ito maliit hanggang dito. Pero pagdating dito, tingnan nyo. Grabe na kalaki. Okay, balik natin. Yan. Kasi nagkasala tayo sa tanim. Yung advantage sa tingnan nyo, halika nga dito. Dito tayo, dito. Ito, di ba? Itinumba. Itinumba, tingnan nyo. No, tinumba. Ito yung- boss, dito tayo ito yung malapitan, puno. boss. Oh, puno. Ito yung puno. Mayroon na siyang 3 saker. Ay, ito na, 3 Di saker. ba? Kaya marami pala. Plus yung nanay. Di ba? Yung nanay, ito na, may bulaklak na. May bulaklak, may bunga na rin. Oh, tapos, parang may ano ako dito, may aral ako nakuha. Dito, mga idol, kung tamad ka or nalipasan mo yung panahon na mataas ito siya na ilagyan siya ng Ng sticking, sticking ano tawag o niyan? tali. Itumba mo muna. Itumba mo muna para makabay ka ng panahon kasi beneficial siya kasi magkakaroon siya ng mga saker dito. Opo, habol yan. Ito, siguro mga after 2 weeks ka pa bago magtali, no? Kasi ito hindi pa nagtali, oh. Yung iba kasi before magbulaklak, nagtali na. Nagtali na. Dito may bulaklak na, pwede pang ulang tali, ano? Opo, pwede pa. Pero ito, kailangan na talaga may tali. Kasi nga, lumalabas na siya sa linya eh. Oo. Hindi na siya nakalinya talaga sa poste. So, kailangan na niyang ipit ganyan. Pero ito, hahabol na naman ito sa sikantaying natin. Hahabol talaga to. Kaya sobrang dami mga idol dahil kapag tinumba, ang daming saker. Opo, Yung ang daming saker, magbunga na parang dulo niya rin. Opo, parang nanay rin. So, magiging 4 na sila mga idol sa isang puno. Di ba? Ayos na diskarte Yan. At marami pa mga idol Ito pala, ilang ml yung Mithril mo? Kasi curious akong Yung Mithril ko, yan. nasa lang, 2 kutsara at kalahati. Uy, Sa isang tangke ng 25 ml lang? Opo, 25 ml lang. Uy, Yun lang. Magkano litro mabilis, yan? Mabilis lang pag spray kasi ganyanin mo lang oo, kasi wala kang pili, walang pili, pati kamatis tamaan yun. Unlike sa tickborne na hindi Hindi pwedeng mahangin kasi nga, although hindi mamatay yung kamatis, masusunog yung dahon na tinamaan ng tickborne. Opo. Pero yung Mithril, ganun lang. Opo, ganun lang. Hoy. Yung binibili ko kasi na Mithril is nasa 1/4 kilo lang yan. Pero Ay, powder siya? Opo. Powder po yan. Pero naglo-load naman ng 8 at saka hanggang 10. Depende po sa pagtakal mo ng kutsara. Kung mahilig tayo sa mayroong giveaway, bigyan natin. Marami. Marami. Pero walang problema sa walang problema sa effect. Walang problema Hindi po sa effect. siya maka-affect sa kamatis. Hindi po. So, ang pag-spray natin, hindi ko naman ina-advise na dapat basa yung kamatis. Dapat mala yung kamatis pag-spray natin. Mala ang kamatis, mala ang damo para dry siya. Opo, dry ang dahon.
Tapos ang paglakad is mabilis lang. Ganyan lang. Totoo nga mga idol, pansinin nyo, wala mga broadleaves dito mga idol. Kasi imagine mo, ilang weeks na siguro to, 2 months na siguro tong kamatis mo, no? Oo, mag-2 months na to. Pag 2 months na ng kamatis, for sure, yung mga broadleaves, malalaki na. Oo, malalaki na. Isang Pero, beses pa lang ako nag-spray ng Mitrel. Walang broadleaves kasi pinag-sprayhan. Di ba? Ayos sa diskarte. Nag-spray ka rin ng Flossipap para sa mga maliliit ang leaves. Opo, nag-spray ako ng Flossipap una, Flossipap. Oo. Pagkatapos ng Flossipap, doon na ako sa Mitrel. Yun. Kasi po, Flossipap, yung mahaba lang. Opo. Ang broadleaves, matitira. Opo. Ngayon, kung susundan mo ng Mitrel, mga broadleaves, Ubos yan. ubos. Ang tanging hindi lang maubos is ito kasi hindi broadleaves. Tapos ito is hindi mapatay ng Flossipap dahil wala po siyang nodes, tama ba? Opo, walang loads. Walang nodes po. Although mahaba yung dahon niya, wala siyang nodes kaya hindi siya mamatay. Kaya pansinin nyo, ito lang yung nakatatanging damo na natira dito sa lahat-lahat. Basta bungot talaga, mahirap patayin yan. Bungot sa amin yan eh. Oh, bungot-bungot. Bungot yan. Parang payong-payong din ang mukha niya. Oo, No? parang Malalaki lang payong-payong. yung payong-payong. Oo. Ayan, no? Baby payong siguro to. Hindi ko na po mabilang mga idol yung mga diskarte natin na nalaman dito. And first time ko po dito kay Sir Japet na malalaman yung mga ganong pangmalakasan. Siyempre, kung ikaw is expert farmer, hindi mo alam yun. Damo pa lang. Opo. Dami Damo mo pa ng lang. insekto, ano. Wala na talaga. Medyo lugi ka Mahirapan na, ka na. medyo mahirap. Oo. Padamo or whatsoever. Opo. Kasi kung padamuhan mo kasi yung puno niya, mas stress din kasi Mas stress maputol yung mga ugat root hairs. Puputol. Yan. Ngayon, kung hindi mo kabisado yung fertilizer, ma-underdose ka, ma-overdose ka, sa production ka naman affected. Opo. Ayan. Ito na lang pang malakasan mga idol. Kasi nalaman na natin lahat-lahat. Sa diskarte sa presyohan, paano makakatsamba ng mataas ang presyo? Ay. Kailangan pa. Kung sa diskarte sa presyohan mga idol is doon tayo magbe-base sa supply and demand. Paano natin mahulaan yan? Dapat monitor tayo. Monitoring talaga. Monitor ka mula dito, Luzon, Visayas, Mindanao, monitor mo. Naku, napakahirap yan. Mahirap yan, mahirap gawin. Kasi kailangan natin magpamembro o maki-join sa mga grupo para malaman natin yung takbo ng presyo. Pero kung maka-join na tayo dyan, tapos meron pa tayong mga runner, kumbaga, mga kilala, doon tayo magtanong kung marami bang kamatis, wala ba, ganyan lang. So, nasa atin pa rin yan kasi araw-araw kumakain tayo eh. So, yung iba kasi nagsasabi na kahit mura, kahit sobrang mahal na, magtanim pa rin. Ng kamatis. O ng kamatis. Kaya ang nangyayari, failure kasi pag mahal yung presyo, magtanim ka, pag harvest mo, mura talaga yan. Sabay-sabay na lahat. Sabay-sabay lahat yan eh. Yung Pinoy kasi hindi naman sa hindi naman sa tawag nito. Sa presyo nagbe-base yung Pinoy. Doon sila sa presyo nagbe-base kasi pag mahal, magtanim talaga yan. Pag mura, iiwan nila yan, hindi nila yan naalagaan. Tapos ang ending, magkakasakit, wala nang mag-off na yung kamatis, wala nang supply, dadami, magmahal na ulit. Magmahal na ulit kasi wala nang supply. Ubos na yung kumbaga oversupply, ubos na yung na-over, 'di ba? Ayun. Patay na yung over eh. Dito tayo, sir. At saka, mga idol, tama po 'yun. Although may percentage po, balik tayo doon, sir. May percentage po talaga na malaki ang chance mo kapag siyempre yung runner na sabi ni sir, yung mga technician na pupunta sa area nyo, pwede nyo maitanong kasi ang dami po nilang napupuntahan. So, pwede nyo maitanong kung maraming nagtatanim ng kamatis. Yun ba yung diskarte, sir? Yun yung diskarte. Kailangan natin magtanong talaga kasi pag magtanim tayo na hindi tayo magtanong, baka kung anong mangyari. 'Di ba? Baka majakpatan natin yung yung murang presyo, 100. matsambahan natin. So, wala tayong maging ginansya. Malugi. Ayan. So, maraming pang malakasan mga idol. And kung may mga katanungan pa kayo mga idol, kung meron pang mga diskarte na pwedeng i-share ni Sir Japet, maybe sa part 2 nating video during harvest siguro visit tayo dito ulit. Opo. Yan, malalaman natin and titimbangin natin yung isang punuan ng kamatis. So, welcome pala yung ating amigo pa rin. No? Ayan, si Langgers Kuya. ng Atsal at saka Bombay. Ayan, si Sir. Sitio Aboy.
Yun, mga pangmalakasan talaga dito mga idol. And Sir Japet, kung meron pa akong mga katanungan na hindi ko na naitanong, may mga diskarte ka pang gustong i-share at saka mga pangmalakasan pa dito na gustong i-share, pwede niyong masabi po. Para sa akin, kung mayroon kayong mga katanungan, i-chat nyo na lang ako. No? Yan. Or si Idol. Or i-comment na lang nila. I-comment nyo na lang, pwede yan. Ayan. So ano masasabi niyo po sa mga inspiring inspiring words sa mga kapwa farmer natin na nasa kamatis farming at saka iba-ibang larangan ng pag-farm, anong inspiring words na pwede niyo pong masabi sa kanila? Para sa mga kapwa ko farmer, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kahit mura, tanim tayo. Kahit lugi. Kahit lugi, okay lang yan. Kasi part ng buhay natin yan. Kung nadapa ka man ngayon, baka bukas makabangon ka rin. Ayun, ayun. May isa pa akong masabi diyan. Sabi nga nila, kahit logi, kung nag-enjoy ka, tuloy lang. Tuloy ang laban. Yan, maraming salamat po mga idol. Yan, mula yan dito sa Barangay Sitio Tafal, Barangay Lake Cebu, South Cotabato. Kasama natin si Sir Japet Alba. Happy farming mga idol. Bye-bye.